Nung last na uwi nga pala namin sa Pulilio ay nag-decide kami na pumunta sa Barangay Pinaglubayan. Eto nga, plan naming puntahan ang Tarzan Farm. Bali, second time na punta na namin dito ni Kebong. Yung first time namin is nung nagdugtong dunong drive kami last year sa Pinaglubayan Elementary School. That time, hindi pa namin alam na may ganito palang campsite dito sa Pulilio. Madami sana kami pupunta dito kaso yun nga, 5 lang kaming natuloy kasama yung kapatid ko. Anyway, ang biyahe pala papunta dito pag nakamotor ka is almost 1 hour din pag galing ka sa Barangay Sabang. Pero don't worry dahil kahit medyo malayo ito, super accessible pa rin dahil sobrang ganda ng daan nila. As in, sementado lahat. Now guys, we are going to the Tarzan Farm and we gonna swim there. Wow! Madali mo lang pala makikita tong Tarzan Farm kapag galing ka sa Cali. Dahil bago pa pumasok sa barangay proper, makikita mo na yung signage nila sa left side na Tarzan Farm. Pagbaba mo pa lang doon, matatanaw mo na may mababaw na parang sapa or ilog. So, nag-decide na lang kami na iwan na lang yung motor bago tumawid, tas naglakad na lang kami. Pero, pwedeng ipasok at kaya. Pagpasok mo sa farm nila, makikita mo sobrang aliwalas, tapos maraming malalaking punong mangga at nyog. Tapos may mga spot para magpicture, duyan, ganyan. Sobrang init ang panahon that time, kaya naman talaga nag-decide kami maligo sa ilog. Bago nga pala kami pumunta, nag-message muna ako sa page nila kung ano yung status ng ilog, kumusta ang weather. Good thing nga, kahit medyo may kalayuan ito sa town proper, meron pa rin sila ditong piso wifi. Sa 20 pesos entrance per head nga per day, ma-enjoy mo na yung sobrang lamig na tubig, sobrang linis, tsaka sobrang linaw. Bale, family din nila ang nagmamanage, kaya talagang na-maintain nila yung linis dito. Kung wala nga pala kayong dalang mga salbabida or balangay, meron naman silang pinapahiram dito. Sa lalim naman, dito sa area na pinaglalangoyan namin, is abot na abot naman ng kapatid ko. Tapos, yung second layer, yun na medyo hanggang dibdib. So, kailangan ng salbabida at saka guide para sa mga bata. And, for sure, mag-e-enjoy lalo yung mga adult. Kung maramihan naman kayo, pwede kayong mag-rent dito ng isang cottage para may place kayo para kumain, magpahinga. Kami naman literal na nakiligo lang, tapos umuwi kaming basa at sa bahay na rin kami nagbanlaw. Palibasa nga't kami mga taga-tabing dagat, ay di sawang-sawa kami sa dagat, kaya this time sa ilog naman kami nawiwiling magtampisaw. Kung magbe-base nga lang ako sa mga picture, honey, at na nakikita ko sa friends ko, siguro iisipin ko ay medyo malabo yung tubig or madumi or maputik. Yun po ang misconception ko dahil ang inaapakan po pala dyan ay buhangin na kulay brown or medyo orange. Kaya pag pinicturan mo yung ilog, mukha siyang malap. Pero sobrang linaw po, tsaka sobrang linis talaga. Tapos yung ambience nung campsite nila, nakaka-relax talaga sobra. Kung pupunta pala kayo dito, make sure na may baon kayong pagkain or snacks, ganyan, para hindi kayo magutom. Dahil, as of now, hindi pa sila nag-o-offer ng mga foods or snacks. Nagkataon naman lunchtime, kaya akala namin dito na kami kakain. Tapos yun, edi sabi namin, langoy-langoy na lang. Tapos, after few minutes, dinalhan kami ni nanay dito ng pagkain. Kanin, tsaka tinolang manok. Free lang daw ito at sakto nagkatay sila ng manok. Thank you po sa mabait na owner. Punta na rin po kayo sa farm nila.